Una, star fruit. Ang star fruit o kung tawagin natin ay balimbing ay sadyang masarap. Maasim-asim na manamis-namis ang lasa nito. Mas masarap pa nga ito kung ito ay lalagayan ng asin o isasawsaw sa asin. Ang star fruit o balimbing ay low in calories, ngunit napakayaman naman ito sa fiber. Bagamat maraming health benefits ang balimbing, ito rin ay isa sa mga pinakadelikadong prutas. Ito ay may mataas na amount of oxalates. Ang oxalates ay delikadong kemikal para sa ating katawan. Kung ikaw ay may mahinang kidney o may sakit sa kidney, bawal sa iyo ito. May mga kaso na din na ang pagkain ng sobra-sobrang balimbing ay maaaring mag-lead sa kidney damage. Kaya kung mahilig ka rito, hinay-hinay lang po. Number 2, cashew o kasoy. Ang kasoy ay isa sa masarap na prutas. Ito ay may buto na kadalasang napagkakamalang nuts. Nagkataon na ang buto ng kasoy ay nasa labas. Kung mapapansin nyo, ang mga kasoy na ibinebenta sa palengke ay wala ng shells o balat. Dahil ang balat nito ay nakakalason. Ang balat nito ay may urushi oil. Ang urushi oil ay may chemicals na masama sa ating katawan. Ito rin ay matatagpuan sa isang pinakanakakalason na halaman sa buong mundo, ang poison ivy. Noong bata pa ako, ma-share ko lang po, nakakain ako accidentally ng kasoy na may shells pa. Napaso ang aking bibig, yung parang nasusunog ang effect. Kaya tayong kaibigan lamang po. Para sa mga nakakatanda, laging bantayan ang mga bata. Curious sila palagi, lalo na't nakakakita ng mga halaman na kakaiba. Number 3, potatoes o patatas. Nakakagulat na ang patatas ay isa palang poisonous fruit. Ang patatas na fresh ay hindi nakakalason, ngunit kapag ang lumang patatas ay nagkaroon ng kulay berdeng kulay, ang ibig sabihin ay nakakalason ito. Ang berdeng kulay ay chlorophyll. Ang chlorophyll ay hindi nakakalason, ngunit ang presence of chlorophyll ay indication na ang patatas ay may solanine. Ang solanine ay isang glycoalkaloid. Ang glycoalkaloid ay toxic sa tao kapag ito ay nakonsumo ng sobra. Paano natin malalaman kung nakakalason ang nabiling patatas? Una, kapag ito ay luma na, ibig sabihin ito yung mga patatas na may tubo, sprout, o tinutubuan na ng bubot o maliliit na bunga. Pangalawa, kapag ito ay binalatan at may mga parte na berdeng kulay, ang balat o yung laman nito, ibig sabihin ito ay nakakalason. Kaya kung ako sa inyo mga besh, bago bumili ng patatas sa palengke, siguraduhin ito ay fresh at makinis ang balat. Kung kayo naman ay may mga patatas na iniimbak sa iyong bahay at maramihan kang bumili, at may mga pagkakataon na nakita mo na ang mga patatas ay may mga bunga o sprouts na, wag na itong kainin, itapon ito agad at wag mo na itong panghinayangan dahil ito ay delikado. Number 4, cherries. Ang cherries ay isa sa pinakasikat na prutas sa kadahilanang ito ay pwedeng kainin ng hilaw o raw, i-preserve, gawing matamis o jam, o kaya naman i-bake, gawing cherry pie o gawing garnish sa cakes. Bagaman sa isa ito sa sikat na prutas, may naitatago itong panganib sa atin. Ang pit o yung mistulang buto ng cherry ay nakakalason dahil ito ay may amygdalin na delikado sa katawan ng tao. Ang amygdalin ay isang compound na kung nalunok ng aksidente o nakain ng aksidente ay nabi-breakdown sa hydrogen cyanide. Ang sinumang makakalunok ng sobrang dami ay magkakaroon ng damage sa kidney at magkakaroon din ng gastrointestinal damage. Kapag ito ay napabayaan, hindi nalunasan, ito ay maaaring ikamatay ng tao. Number 5,
Jatropha o tuba-tuba. Traditionally, ang tuba ay ginagamit medicinally. Ito ay halamang gamot. Ang tuba-tuba din ay natuklasan na nagpo-produce ng biodiesel o biofuel. Marami ng kaso sa iba't ibang bansa. Hindi lang sa Pilipinas ang nai-report na nalason at namatay dahil sa tuba-tuba. Karamihan sa kaso ay may mga batang edad na 5 to 8 years old. Ang buto ng tuba-tuba ay nakakalason. Ayon sa mga batang nakalunok nito, sila ay na-curious dito kaya nila ito nilunok. Ang buto nito ay may kahawig sa castor seed in shape parehas ditong kulay itim. Number 6. Ang prutas na apricot. Ang prutas na apricot ay masarap. Maaari mo itong kainin ng fresh o dry. Kaya nga lamang, ang buto nito ay nakakalason. Ang apricot kernel ay may amygdalin. Ito ay isang poisonous compound na kapag nakain ay nagkukos o nag-release ng cyanide sa katawan. Kapag ang cyanide ay na-release sa katawan ng tao, nauuwi ito sa cyanide poisoning. Kung ikaw ay aksidenteng nakakain o nakalunok ng kernel o buto ng apricot, ikaw ay magkakaroon ng mga sumusunod na sintomas. Lagnat, sakit sa ulo, insomnia, drop of blood pressure o yung biglaang pagbaba ng blood pressure. Number 7. Apples o mansanas. Gaya ng apricot, ang apples ay sikat na prutas. May kasabihan pa nga na an apple a day keeps the doctors away. Ang prutas mismo ng apple ay hindi nakakalason. Ngunit, ang buto nito ay nakakalason. Ang buto ay may amygdalin. Ito ay ang compound na nabanggit nga sa apricot kanina na na-degrade into hydrogen cyanide at nagli-lead sa hydrogen cyanide poisoning. Ang isa o tatlong buto na intact kapag nalunok ng aksidente ay hindi naman nakakalason o fatal o nakakamatay. Ngunit kapag ito ay nahiwa o nasira o yung buto ay wala ng cover, pihadong ikaw ay malalason. Kung ikaw ay kakain ng apple, hiwain ito at alisan ng buto para naman mas safe. Sa mga nanay, sa mga nakakatanda, huwag ninyong bigyan ng buong apples ang mga bata. Hanggat maaari, i-chop ito, alisan ng buto, siguraduhin walang buto, bago ibigay sa mga bata, dahil maaaring sila ay malason. Number 8. Kamoting kahoy. Ang kamoting kahoy ay isa sa paborito nating pagkain. Maaari mo itong ilaga, gawing minatamis, lagyan ng gata at sago, o kaya naman ay iprito at gawing chips. E paano kaya naging nakakalason ang kasava o kamoting kahoy? Ang pagkonsumo ng kamoting kahoy ng hindi tama o pagkain ng hilaw ay delikado. Dahil dito, ito ay nakakalason. Ang toxin ng kamoting kahoy ay tinatawag na linamarin. Kapag kinain ng hilaw ang digestive system ng tao, ay naiko-convert ang chemical na ito into cyanide at nagli-lead na naman po sa cyanide poisoning o pagkalason gawa ng cyanide. Ang tanong, paano makakaiwas sa pagkalason sa cassava o kamoting kahoy? Makakaiwas po tayo kapag ito ay iniluto natin ng mabuti at pinakuluan. Kaya nga mga besh, as long as tama ang preparation ng ating kamoting kahoy, hindi dapat tayo mag-alala. Number 9. Tomatoes o kamatis. Narinig mo na ba na ang tomatoes ay nakakalason? Baka naman chismis na naman ito. Ating pag-aralan ang mga facts about dito. Ang kamatis ay kapamilya ng patatas. Sa nauna, ang patatas ay napatunayang nakakalason. Ang patatas ay may toxin na solanin. Ang solanin ay toxic alkaloid na ginagamit ng halaman bilang defense mechanism. Bagamat ang kamatis at patatas ay magkapamilya, ang kamatis ay may taglay na tomatin. Ang tomatin ay less toxic kumpara sa solanin na makikita sa patatas.
Ang stem at dahon ng kamatis ay toxic. Ito ay maaari mag-cause ng liver problem, gastrointestinal problems at heart damage. Dapat po nating tandaan na ang unripe o yung hilaw na kamatis ay may high concentration of tomatin na toxic, kaya iwasang kumain ng hilaw ng sobrang dami. Tandaan, ang pagkain ng konting hilaw na tomatoes o kamatis ay hindi nakakamatay. Ang labis-labis o sobra-sobrang pagkain nito ay lubhang delikado sa ating mga katawan. Number 10. Red kidney beans. Nakakain ka na ba ng chili con carne? Masarap ito, lalo na kung lalagyan ng cheese toppings. Pero alam mo ba na ang red kidney beans na pangunahing ingredients ng chili con carne ay nakakalason? Ang red kidney beans ay kapamilya ng peas and lentils. Ang beans na ito ay mayam sa protina at healthy. Ngunit ito ay nagkakos din ng food poisoning sa atin. Ang red kidney bean ay may phytohemagglutinin o lectin. Ang toxin ay nawawala kung ang beans ay iluluto sa high temperature o kaya naman ay ibababad ng 8 hanggang 24 hours. Uulitin po natin, ang red kidney beans ay hindi po nakakalason kung ito ay iluluto sa high temperature or ibababad sa tubig 8 to 24 hours. At dyan po nagtatapos ang ating topic for today. 10 prutas na nakakalason. Sana po kayo ay may natutunan.